Hello mga katropa, ayos ba tayo dyan? Ako, okay lang din ako dito sa San Diego, California. Bago tayo mag-umpisa, bigyan ko kayo ng update tungkol kay Merly, yung misis ko. Medyo umaayos naman siya na makikita mo meron siyang improvement. Pero she's not out of the hospital yet kasi marami nang tiningnan sa kanya and the last one yung tungkol doon sa kanyang stomach. Lagi siyang nagsusuka kasi merong valve daw doon sa may stomach na hindi raw nagsasara, and so nagba-back up yung mga kinain niya, lumalabas sa isinusukan niya. So far meron naman siyang improvement and hopefully ay aayos na siya. So that's it for that update. In this video we are going to talk about chapters 2 to 5 of the first book of Enoch. And these 4 chapters define the law. Okay, the law that was given to all the things that were created by the Creator. So what I'm trying to say is the Creator in each of his creations set up a rule or order that they must follow. Okay, and so that's why I keep saying the Elohim knew us before he even created us. So what we're gonna try to discuss here would be those different laws that were given to his creations by the Creator himself. And in these topics we will also discuss what it is that is wrong with mankind. Okay, let's go. First Enoch, chapters 2 to 5. The parable of Enoch on the future lot of the wicked and the righteous. Observe ye everything that takes place in the heaven, how they do not change their orbits, and the luminaries which are in the heaven, how they all rise and set in order each in its season, and transgress not against their appointed order. Behold ye the earth, and give heed to the things which take place upon it from first to last, how steadfast they are, how none of the things upon earth change, but all the works of Elohim appear to you. Behold the summer and the winter, how the whole earth is filled with water, and the clouds and dew and rain lie upon it. Tagalog translation. Unang Enoch, 2 kabanata, punahin mo ang lahat ng nangyayari sa kalawakan, paanong sila ay hindi nagbabago sa kanilang daan, at ang araw, buwan, at bituin na nasa langit, sila ay sumisikat at lumulubog ayon sa panahon, at hindi lumalabag sa kanilang hinirang na utos. Masdan mo ang lupa at bigyang pansin ang nasa ibabaw nito mula sa una hanggang huli, gaano silang katatag, kung papaanong sila ay hindi nagbabago, at lahat ng nilikha ni Elohim ay nagpapakita sa iyo. Masdan ang tag-init at taglamig, paanong ang buong mundo ay puno ng tubig, at ang ulap, ang hamog, at ang ulan ay galing dito.
Observe and see how in the winter all the trees seem as though they had withered and shed all their leaves, except 14 trees, which do not lose their foliage but retain the old foliage from 2 to 3 years till the new comes. Obserbahan at tignan kung papaanong sa taglamig ang mga puno ay pawang nalalanta at nawawalan sila ng dahon maliban sa 14 na uri ng puno na hindi nawawalan ng dahon ng 2 hanggang 3 taon hanggang sa pagtubo ng bagong dahon. And again, observe ye the days of summer, how the sun is above the earth over against it, and you seek shade and shelter by reason of the heat of the sun, and the earth also burns with glowing heat, and so you cannot tread on the earth or on a rock by reason of its heat. Unang Enoch, 4 na kabanata, 1. At muli obserbahan mo ang mga araw ng tag-init, paanong ang araw ay nasa tuktok ng mundo at laban dito. At naghahanap ka ng lilim at kanlungan dahil sa init ng araw, at ang mundo rin ay nagbabaga sa init, kaya naman hindi ka makatapak sa bato at lupa dahil sa init. Observe ye how the trees cover themselves with green leaves and bear fruit. Wherefore give ye heed and know with regard to all his works, and recognize how he that liveth forever hath made them so. And all his works go on thus from year to year forever, and all the tasks which they accomplish for him, and their tasks change not, but according as Elohim hath ordained, so is it done. And behold how the sea and the rivers in like manner accomplish and change not their tasks from his commandments. But ye have not been steadfast nor done the commandments of Yahuwah, but ye have turned away and spoken proud and hard words with your impure mouths against his greatness. O ye hard-hearted, ye shall find no peace. Therefore shall ye execrate your days, and the years of your life shall perish, and the years of your destruction shall be multiplied in eternal execration, and ye shall find no mercy. In those days ye shall make your names an eternal execration unto all the righteous, and by you shall all who curse, and all the sinners and godless shall imprecate by you, and for you the godless there shall be a curse. And all the righteous shall rejoice, and there shall be forgiveness of sins, and every mercy and peace and forbearance. There shall be salvation unto them, a goodly light. And for all of you sinners there shall be no salvation, but on you all shall abide a curse. But for the elect there shall be light and grace and peace, and they shall inherit the earth. And then there shall be bestowed upon the elect wisdom, and they shall all live and never again sin, either through ungodliness or through pride. But they who are wise shall be humbled, and they shall not again transgress, nor shall they sin all the days of their life, and their lives shall be increased in peace, and the years of their joy shall be multiplied in eternal gladness and peace all the days of their life. Unang Enoch, 5 kabanata. Pagmasdan mo kung papaanong tinatakpan ng mga puno ang kanilang sarili ng mga dahon at namumunga. Kaya't makinig kayo at malaman ang tungkol sa lahat ng kanyang mga gawain at kilalanin kung paanong siya na nabubuhay magpakailanman ay ginawa silang gayon. At ang lahat ng kanyang mga gawa ay nagpapatuloy sa gayon taon-taon magpakailanman, at lahat ng mga gawain na kanilang ginagawa para sa Kanya, at ang kanilang mga gawain ay hindi nagbabago, ngunit ayon sa itinakda ng Elohim ay gayon ito ginagawa.
At masdan kung papaanong ang dagat at mga ilog sa gayon ding paraan ay nagagawa at hindi binabago ang kanilang mga gawain mula sa kanyang mga kautusan. Ngunit kayo, hindi kayo naging matatag o ginawa man lang ang mga utos ni Yahuwah, ngunit kayo'y tumalikod at nagsalita ng mapagmalaki at matigas na salita ng inyong maruruming bibig laban sa kaniyang kadakilaan. O kayong matigas ang puso, hindi kayo makakahanap ng kapayapaan. Kaya inyong isusumpa ang inyong mga araw at ang mga taon ng inyong buhay ay mawawala. At ang mga taon ng iyong pagkawasak ay pararamihin ng walang hanggang sumpa. At hindi kayo makakahanap ng awa. Sa mga araw na iyon ay gagawin ninyong kasumpa-sumpa ang inyong mga pangalan para sa lahat ng mga makatuwiran, at sa pamamagitan mo ay susumpa ang lahat na sumusumpa, at lahat ng mga makasalanan at walang Panginoon ay sumusumpa sa iyo. At para sa iyo na walang Panginoon ay mayroong sumpa. At lahat ng matuwid ay magsasaya at magkakaroon ng pagpapatawad ng kasalanan at bawat awa at kapayapaan at pagtitiis. Magkakaroon ng kaligtasan sa kanila, isang magandang ilaw, at para sa inyong lahat na makasalanan ay walang kaligtasan at kayong lahat ay mananatili sa isang sumpa. Ngunit para sa mga hinirang ay magkakaroon ng liwanag at biyaya at kapayapaan at mamanahin nila ang kalupaan. At pagkatapos ay ipagkakaloob sa mga hinirang ang karunungan at silang lahat ay mabubuhay at hindi na muling magkakasala maging sa pamamagitan ng kasamaan o sa pamamagitan ng pagmamataas, ngunit silang makatwiran ay magiging mapagpakumbaba. At hindi na sila muling lalabag o magkakasala sa lahat ng araw ng kanilang buhay, ni hindi sila mamamatay sa banal na galit o puot, ngunit kanilang tatapusin ang bilang ng mga araw ng kanilang buhay, at ang kanilang mga buhay ay lalago sa kapayapaan, at ang mga taon ng kanilang kagalakan ay dadami sa walang hanggang kagalakan at kapayapaan, lahat ng mga araw ng kanilang buhay. So there you go mga katropa. So basically, no, from chapters 2 to 5, ine-explain doon kung papaanong ang lahat ng mga nilikha ng Panginoon ay mayroong sinusunod na utos o batas. Halimbawa, tulad ng araw, siya ay sumisikat tuwing umaga, okay, at lulubog naman sa pagdating ng gabi. Yun ang utos ng Panginoon sa kanya. Isipin nyo na lang kung isang araw hindi na lumutang o mag-sunrise, 'di ba? Malaking nakakatakot yata 'yon. Anyway, so basically yun ang ibig sabihin nitong parables na to, na ang lahat ng bagay sa mundo ay may sinusunod na batas o utos. At hindi tayo naiiba doon, tayong sangkatauhan, ay meron din tayong mga kautusan na dapat na sinusunod natin. At sinasabi nga sa chapter 5, verse 4, di ba? Tingnan nyo doon. Kung hindi ninyo naintindihan lahat yung mga sinaad doon sa video na to, pwede nyo namang i-replay. I-replay nyo tapos pakinggan nyo uli. Dahil self-explanatory yan dapat At isa pa, gusto kong matuto kayong makinig sa mga salita ng mga sinaunang panahon. Ibig sabihin yung mga
old words para mas maintindihan ninyo ang context nung message. Kasi kung lahat ita-translate ninyo into modern words, okay, it tends to lose the meaning. Kasi minsan yung word na yon is not really that word, right? Nga lang dahil ginagamit natin yon as that word, then medyo nagkaroon na ng disparity sa translation, 'di ba? So kung ita-translate ninyo itong nasa video na to, itong words na ito mismo yung naandoon sa libro. And ita-translate ko na lang sa Tagalog yung pinakamalapit or pinakamalalim na salita para doon sa salitang yun. You know what I mean? So that was my my objective, to let you hear the old words, the ancient words. That way you get a better feel for its meaning. Okay? So, and I also translated it to the most or the closest Tagalog that I can use for it. Yung ancient din. So, I hope you enjoyed this video. Kung nagustuhan ninyo itong video na to, ay please like and subscribe. Yung like po very important sa mga videos ko para ma-pick up siya ng tawag dito, yung tinatawag nilang matrix, ano ba yun? Hindi ko alam kung ano yun eh. Wala na, tumatanda na ako, hindi ko na alam kung anong mga terms ngayon. Anyway, para ano ba yung tawag doon? Ano ba magandang salita doon? Mas marami ang makakita nung videos ko. Pag nilalike ninyo yung videos ko, mas maraming makakakita noong video na yon. And also subscribe. Okay? So, if you like my message, please like. Okay? And if you're not subscribed yet, please subscribe. It will help our mission a lot. Okay, thank you. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!